Shabbat Shalom mga kapatid sa Panginoon at welcome sa ating programang Ilaw ng Mesiyas. Hatid sa inyo ng Light of Messiah Sorsogon Ministries at ng Light of Messiah Ministries Canada. Patuloy po tayo sa ating pag-aaral ng Torah portion ngayong araw ng Sabat kasama ang inyong lingkod, Sister Debbie Ferrello at ang ating tagapagturo from Light of Messiah Ministries Canada, Brother Richard Sison. Shabbat Shalom, Sister Deb. Shabbat Shalom, mga kapatid, mga kaibigan. Shabbat Shalom, Brad. Sa hapong ito ay dadako tayo sa ikalawang bahagi ng Torah portion mula sa Bereshit o Genesis. Ito ay mababasa sa chapter 6 verse 9 hanggang chapter 11 verse 32 na may pamagat na Noach o Noah. Ilala natin sa pangalang Noah. Ang pangalang Noach ay halaw sa Hebrew word na nakam o na may ibig sabihin na kapahingahan o rest. Ito ay nabanggit sa Genesis chapter 5 verse 29 kung saan nagpahayag ang kanyang magulang na ang kanyang pangalan ay binigay sa kanya ay Noah o Nakam bilang pag-asa na ang anak nilang si Noah ang magbibigay sa kanila ng kapahingahan mula sa kanilang pagtsatsaga sa buhay. Unawain natin mabuti ang mga kapahayagan ngayon at ito po ay nagpapahayag ng una at pinakamalawakang bahang naranasan ng tao ng mundo, ang Tower of Babel na nagresulta upang magkaroon ng maraming languages ang bawat lahi at ganun din matutunghayan din natin ang panimulang linya ni Abraham mula kay Noah. So, asahan natin na meron tayong mapupulot na bagong insights. Kahit po every year ay inuulit-ulit natin ang mga Torah portions, mapapansin po natin na palaging may bago na binibigay sa atin ng Panginoon. Tama po yung naalala ko yung ah, kanta na, They are new every morning. Great is thy faithfulness. Okay, so pangunahan tayo ni Brother Richard sa panalangin. Tayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataong ito na ibinigay niyo sa amin upang muli po kami makapaglingkod sa inyo sa pamamagitan ng radyo at ma-discuss ang inyong salita. At sa Shabbat na ito ay pag-uusapan namin ang Parsha Noach na kung saan ay ipinakita nyo rito ang nangyari noong unang mundo na at bakit ito kailangan na lipulin at linisin at at kung paano nailigtas ang inyong servant na si Noah at nawa Panginoon ay matutunan namin ang kanyang buhay at ang kanyang mga gawa upang maisabuhay din po namin ito. Ibinabalik po namin sa inyo lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. Parsha Noach, Genesis chapter 6 verse 9 hanggang Genesis 11:32. Doon sa nabanggit mo, Sister Deb, na si Noah, pinangalanan siya dahil siyang magbibigay ng kapahingahan sa magulang, kanya magulang. Actually sa buong ano yun buong Okay. So, buong hindi lang para mankind. sa kanila. Hindi lang para sa kanila. Pero nung nabanggit mo yun, naalala ko na kapag ang isang anak ay naging matino, nagiging kapahingahan siya ng kanyang mga magulang, nagiging pag-asa siya ng Oo. magulang, ng community, no? Pero pagka sumigi ay Pagpasaway, pasaway winaway out ng Panginoon, no? So walang kaya kapahingahan sa magulang. wala laging Kumbaga, mabigat hanggang sa pighati. paghati. Nagbibigay pag nagdudulot ng pighati sa magulang. Ang isa sa mga utos, yung utos na panglima na sabi doon na honor your father and mother so that you will live long in the land, So ito yun kaya si Noah nabuhay ng matagal na matagal dahil binigyan niya ng honor ang kanyang magulang sa pamamagitan ng kanyang character na siya ay just, siya ay perfect, siya ay righteous, and he walk with God. So, ito yung mga bagay na
na nagbibigay ng galak sa Panginoon at honor sa magulang na kapag ang isang anak ay masunurin sa utos ng Mm. Panginoon, ito ay nagbibigay ng kapahingahan. Hindi lang sa immediate family, kundi sa mundo. Ano, pati mga So, native. mm. Napansin ko rin, Brad, na totoo talaga yung utos ng Panginoon na if you honor your parents, ay bibigyan ka ng mahabang buhay. At Yan. nakikita nating rason doon kasi he is a good example. Tapos, marami pa siyang magagawang mabuti sa mundo. Oh, yan. Kumbaga, mapapakinabangan pa siya ng Panginoon kaya binibigyan pa siya ng maraming Yan. mahabang buhay. Yan, oo. Okay. Faithful ang Panginoon sa ganyan. Kaya ano ang akala kasi natin ang pag-honor sa magulang ay yung nire-respeto lang, ano. Part lang 'yon. Siyempre pag hindi mo binastos, hindi mo Oh, ay ino-honor mo oh, rin in a way, no? Pero hindi lang po yung respeto, kundi yung bibigyan mo siya ng honor na yung magiging proud siya. yung Yung magiging proud ang magiging proud ang magulang. magulang sa pamamagitan ng uh, by doing great things mula sa school, sa trabaho, sa Mm. character, yung kapag ka may mabuti yung isang anak. Kanino bang anak yan? Di ba? Anak ni ganito yan eh. Oo, Anak ni ganito yan. anak yan ni ano. Kaya pala. So, yun ang Mm. ano, no? And ultimately, ang sabi sa Biblia, ang ama natin talaga, ang pinakapunot dulo ng ama natin, ang Panginoon ang ama natin Mm. sa langit. Ano. So, kaya proud siya minsan. Hindi lang minsan, proud lagi siya sa mga kanyang mga anak. Malalaman natin yan, katulad nung kay Job. Ano. Sabi niya, pinagmamalaki niya kay Satanas eh. Sabi niya, na-consider mo ba yung aking si servant na si Job? Ano? Napaka-faithful, Mm. napaka ano. Pinagmamalaki niya eh. So, ah, So, ang pag nangyayari, na-honor may oo, napansin din na the way if we honor our parents ay na-honor same as the same pareho din siya ng ino-honor natin ang Panginoon yan, oo. na So, nagagalak at kumbaga na ipagmamalaki ang kanyang naitataas ang kanyang pangalan. yan. Oh. Tapos on the other hand, kapag sutil tayo, ang Oh, nagagalak naman yung ano, kaya sabi ng Panginoon tapos sa mga kalaban niya, sabi niya, you are your father the devil, sabi niya. So yung mga mm, sutil, devil daw yung kanilang magulang. Ano. So ang at kanilang nade-defile din ang pangalan ng magulang yun, no, kapag hindi nadadamay. maganda yung gawain ng anak. Yan, no. So anyway, going back tayo rito, no, sa ang unique nitong portion na to is ito'y nagdudugtong ng dalawang mundo, no? Mm, Kalahati ng buhay ni Noah ay nasa first world, no? mm, Actually, mahigit kalahati kasi I would say before the flood, pre-flood. yeah, Yeah. oo, parang two-thirds ng buhay niya, a little bit two-thirds before the flood, one-third sa New Mm, World. Kasi 600 years old siya nung nagkaroon ng flood, no? mm. 960 years old si Noah nung namatay, ano. So a little bit over pala ng two-thirds. So one-third and two-thirds, no. Dito naman si Shem that time 97 years old siya ayon sa Genesis 11:10. At yung nung ano yung flood account na year 100 years old siya. So therefore, kasi nabanggit dito na si Arphaxad pinanganak 2 years after the flood, no? So si Shem ay siya yung youngest sa tatlo magkakapatid. Although siyang unang binabanggit, Shem, Ham, and Japhet, pero siya actually ang youngest. Katulad din ni Abraham yan, ano. So, Mm. anyways, si Japhet naman, nabuhay siya kasi siyang panganay, eksaktong 500 years old si Noah, no? Tapos 1 year after si Ham naman dumating sa middle child yung ano. Um, Ngayon dito sa ano no sa makita natin na during that time, ito I've been mentioning this before, na ang iisa lang ang language nung araw, no?
up to bago magkaroon ng Tower of Babel. So yung kung anong Mm. language ng First World, dala-dala nila Noah yon. Mm. Tapos hanggang sa chapter 11, dumami na, iisa pa rin ang language nila hanggang magtayo sila ng Tower of Babel. Ngayon, Mm. ang Tower of Babel, ang mga sila Nimrod ang namamahala diyan. Sila sila Noah, sila Shem, sila Eber nasa Mount Moriah. Hindi sila kasama sa hindi sila kasama sa Tower of Babel. Therefore, hindi na-confuse ang language nila Noah, no? Kasi hindi naman sila kasama doon sa Tower of Babel. Ang makikita natin sa Genesis chapter 11 nang nung ginudge ng Panginoon ang mga tao sa Tower of Babel. Sabi niya, "Come down, let's go down and let's confuse the language." Sa Tower of Babel. So, ngayon dala-dala pa rin nila Noah, ni Shem, ni Eber, yung language na yon, no? Si Noah, ayon sa ancient text, si Abraham, ayon sa ancient text, ay lumaki kay Noah. Ah, bali, 58 years old na si Abraham nung namatay si Noah. Actually na outlive pa ni Shem si Abraham, no? Mas matanda pa si Shem, eh. Nauna pang namatay si Abraham. Saka si Shem na outlive din niya si Abraham, ano. Anyways, ah, si Abraham ang unang tinawag na Hebrew. Ang ibig sabihin ng Hebrew, sa Hebrew language, Ibrit ang tawag sa kanya. Ang ibig sabihin ng Ibrit is Eberite. So, ibig sabihin from the tribe of Eber. Yung great grandson ni Shem, na anak ni Noah, no? So, ito yung gusto kong banggitin, ano. Kaya ito may relation din ang punishment later on. Bibigyan ko lang, isi-segue ko lang ito. Pero actually, na-mention ko na rin ito before, long, long time ago, na may reason kung bakit nabanggit sa Book of Matthew, na may 42 generations lang. Parang 42, parang it doesn't make sense. Kasi normally, very exact ng Bible, eh. Sa numbering. Nandiyan dyan yung 7, nandiyan dyan yung mga ganun, ano? 3, 7, 12, 10, 12, ganun yan, eh. 22, 40, 70, ganun lang yan. So, anyway, bakit 42? Kasi from the time ni Abraham up to the time of David, 14 generations. From the time of David up to exile sa Babylon is 14 generations. From the exile of Babylon to Yeshua, 14 generations, for a total of 42 generations. So again, although ang intention ng writer na si Matthew is to just show ang connection ni Yeshua kay Abraham. Kasi sa kanya prinamis yung Messiah, yung promise na yun, eh. So, ibig sabihin connected si Yeshua kay Abraham, which is a very important figure sa mga Jewish people. So, of course, kadugtong din doon si David and all, no? Um, pero dito sa pag pag tiningnan natin ang ancient text, no, ang Book of Enoch, ang punishment sa mga fallen angels, which is connected din dito sa time na ito, kasi dito sila time na pinanish. Nung pinanish ang mundo, Mm. sama sila sa punishment. Ang punishment sa kanila is banishment for 70 generations. Actually, hindi banishment, kinulong sila sa abyss, no? 70 generations. Ngayon, yung 70 generations na yan ay we don't know, no? Kailan ba ito? Pero we know na up to kay Yeshua, may 42 generations. Pero nagsimula kay Abraham. During the time nito, si Noah ang ginudge. Pero makikita natin na from Noah pala, ang kasunod is Abraham. So from Abraham na ang counting, no? So
So parang lumalabas si Abraham ang first generation from Noah. Kaya yun ang count. Tapos from the time of the Messiah, si Yeshua, which is 2,000 years ago, kung halimbawa 70 years ang average yung average lifespan ng mga Jew na connected sa lineage niya, ang 2,000 pag dinivide mo ng 70 is around close to 28 generations, no? So if you add 42 plus 28, that is 70. So hindi natin alam kung kailan itong pang 70th generation. It could be our generation, it could be the next, it could be the next after that, or kasi hindi natin alam kung gaano kahaba ang buhay ng mga sinundan eh. Kasi sa linya na yun, no? So, pero I'm just saying na ito yung connection, no? And going back, ang language nila during the time is Hebrew, no? Kasi lumaki nga si Abraham kay Noah. Um, Ngayon, may mga reason kung bakit makita natin dito na bakit nakakuha ng grasya o grace si Noah sa mata ng Panginoon, no? Kasi yun na nakalagay dun sa Genesis 6:8, and Noah found grace in the eyes of the Lord. Ano ba yon? Kasi ang definition ang common definition sa mainstream Christianity, ang grace is unmerited favor. Ibig sabihin, wala kang gagawin. Binigay yan sa'yo na hindi ka deserve. So yun ang definition, yun ang kinalakyan natin kasi yun ang sinabi sa atin. Pero the Bible Mm. says otherwise. Ang first person na nakatanggap ng grace ay hindi masamang tao, hindi siya undeserving. Kasi pag sinasabi na, pagka deserving ka, hindi na grace ng Panginoon yun. Premium mo na yun. Yun ang kiniklaim nila, no? Um, if that is the case, bakit si Noah nakatanggap ng grace sa Panginoon? Dapat kumuha ang Panginoon ng tao na wala talagang kakwenta-kwenta or kahit sino na lang na random, wag lang si Noah kasi napaka ibang example naman, di ba? Akalain mo dapat walang hindi worthy dapat yung tao to receive a grace from God, di ba? Para yung grace ng Panginoon kay God lang talaga, walang kinalaman ng tao. Pero bakit si Noah? Sinabihan siya na he was a just man. Genesis 6:9, he was perfect in his generation. He walked with God. He followed all God's commandments, Genesis 6:22, and he was righteous before God, Genesis 7:1. So if this is the case, ang recipient ng grace, therefore ang definition ng mga nagtuturo sa atin nung araw at hanggang ngayon ay mali. There is definitely something wrong with that. Kasi if that is the case, then pipili ang Panginoon ng pinakasutil, pinakagago, pinakaloko, or kahit average man lang. Di ba? Basta wag perfect kasi mawawala ang grace ng Panginoon, di ba? Kasi by works na. Mm. Pero tinitwist kasi. That is why walang walang believer or so-called believer na nag-request to become a good person, to become just, to become righteous, to keep the commandments. Kasi invalidated na yung grace ng Panginoon. Mabuti kang tao, di ba? Mm. Hindi ka dapat makatanggap ng grace ng Panginoon kasi mabuti kang tao. Dapat yung undeserving ng grace. So, kaya yung mga tao sutil. Mm. O bakit ka pa Kasi, ba't ka pa magtitino kung ano, di ba? So, yun ang problema. So, it's wrong. so, Brad, makikita din natin na kung ano yung ibang-iba yung meaning nila sa New Testament ng grace. Nandito yung pinaka-roots ng grace, pinakita sa kung ano ang tingin ng Panginoon kay Noah. Bakit siya binigyan ng grace? Ito sis, hindi ang New Testament ang may problema eh. Ang may Mm. problema yung Yung mga nagbabasa interpretation, at nag-i-interpret ng yung tinatawag nilang nagtuturo New Testament. Kasi maski hanggang tingnan sa natin lahat ng mga apostoles, ang mga apostoles, hindi sila masasamang tao. As a matter of fact, mabubuti silang tao. Um,
Kaya sila kinalugdan. Kaya sila kinuha ng Panginoon, kaya nga sila pinili eh. Dahil kaya nga sabi ng Panginoon, did I not choose you the 12? May reason siya eh Mm. kung bakit niya pinili, di ba? Mm. And yet one of you is a devil, di ba? So yun ang sinabi niya. Ngayon, ang ibig sabihin, um, ang ibig sabihin nito, kasi for example, si John the Beloved, ay mula bata pa siya, disciple na siya ni John the Baptist. Tapos naging disciple siya ni Yeshua. So from the very beginning talaga, mabuting tao na si John. O di kung paano 'yun, hindi siya pwedeng by grace, di ba? Ganun din ganun din yung kapatid niya, di ba? Si Peter, si Nathaniel, 'di ba? Ano pa nga religious pa siya eh. Sabi niya nag-aano siya ng ano eh ng kanyang ah, tawag dito yung very religious actually itong mga tao to. Even si Saul, si Paul, Apostle Paul, very religious siya. Sabi nga niya, I am a Pharisee of the Pharisee, I am a Hebrew of Hebrews. I was circumcised in yes, pinersecute niya yung mga believers, pero hindi siya masamang tao. Hindi siya kriminal, hindi siya loko-loko, hindi siya ano. At Um, that time, Brad, hindi pa niya talagang kilala si pero Yeshua. very religious na si Paul, no? Torah keeper siya. Talagang Torah keeper. Ngayon, may mga siraulo ba, mga loko-loko na masasamang tao na naging mabuti? Of course, meron din. Pero hindi sila pinili dahil loko-loko sila. Hindi sila pinili dahil talagang ubod ng makasalanan. Hindi sila pinili dahil doon. Kundi may ginawa sila na kabutihan na kailaliman ng kabutihan nila na naghahanap sila ng katotohanan. Kasi hindi mo Mm. makikita ang katotohanan kung hindi mo ito hinahanap. Kaya nga sabi ng Panginoon, seek and you shall find. Ask and it shall be given. Di ba? Seek and you shall find. Knock and the door will be open to you. Because whoever ask will receive. Whoever seek will find. So kung hindi ka nagsisik, hindi ka naghahanap, paano mo makikita? By chance. Di ba? Para lang masabi na, hindi, by grace lang talaga. Mali. Yung mercy, ano naman yon, di ba? So, yun ang mga problema ng definitions. Anyways, si Noah, ang first instance ng grace ay si Noah, no? He was a just man. Ibig sabihin, parehas siya. Very fair na tao. He was perfect in his generation. Perfect. Sabi ng mga iba, nobody is perfect. Meron. May perfect. Si Noah, si Abraham. O si Abraham, makasalanan yun. Sinabi ng Bible, perfect eh. Si Job, perfect din. Di ba nagreklamo siya, ganito, ganito, ganito. Sinabi ng Bible, perfect siya. Di perfect siya. Di ba? So, ang mga apostles, perfect din daw. O, mga Pero ganon. mapapansin natin, Brad, ang perfection sa Panginoon, yung pagsunod sa kanyang Torah. Correct. Yan. Kapag Exactly. sumusunod sila, that is perfect. Yan. Not Yan. necessarily na makagawa o lang, nakapagsinungaling lang, ano na, Or makasalanan na. Or ang perfection kasi sa mga tao, yung hindi ka nagkasala ever, ever talaga. Kaya Oo. parang impossible na tuloy, impossible na maging perfect. Kasi dapat hindi ka nagkasala kahit minsan. That's a wrong definition. Yan ay galing sa devil yan. Para walang mag-seek ng perfection. Utos ng Panginoong Yeshua, sabi niya, be perfect as your heavenly Father is perfect. So therefore, kung hindi attainable ang perfection or walang perfect, then paano yung utos ni Yeshua? Hindi attainable. So nag-uutos siya ng something na hindi attainable, di ba? So they make Yeshua a liar, God forbid, and he is not. Yung mga sinungaling, yung mga nanloloko, um, iniiba talaga, kini-question from the very beginning, kini-question ng devil ni Satan ang mga sinasabi ng Panginoon. Kaya sa garden pa lang sinabi niya, did God really tell you that you will die when you eat the fruit of the tree of the knowledge of good and evil? Kini-question niya eh. Sabi niya, you will not die. You will be like God. Your eyes will be open. You will know good and evil. So, pag may nag ang utos kasi ng Panginoon ay straight. Walang liku-liku yan. Straight, isang narrow path lang yan.
Ibig sabihin, hindi mo mami-misinterpret. Kung susundin mo siya, literally, yun talaga yun. Pero pag question mo, are you really gonna be perfect? O may perfection ba talaga? Kung question mo, talaga ba ang Sabat is pang 7th day lang? Baka naman first day of the week yan. O baka, so liku-liko, nililiko-liko ka. Dapat straight kung ano ang pagkakasabi, yun dapat ang pagkakaintindi. Huwag mo nang ibahin. Pag iniba mo, galing na kay Satanas yun. Kasi Naligaw kine-question na, na. oo, na iniba na. Oo. Kaya sabi ng Panginoong Yeshua, malawak ang gate papunta sa kapahamakan. Kasi maraming interpretasyon sila eh. Iba-ibang way nila eh. Pero ang narrow path, ang papunta sa Panginoon, iisa lang. Iisa lang ang Sabbath, iisa lang mga feasts, yung mga feast, appointed feast ay hindi mo ma-misinterpret yan. Yung dietary commandment, yun at yun. Ang commandment ay commandment. Hindi mo mababago yun, no? So ito'y ginagawa na ni Noah. Ang magtanong, bakit may commandment na ba nun? Eh, wala pa naman si Moses nun. Ang commandment, mga kapatid, mga kaibigan, ay noon pa. Ginagawa na nila yan, no? Yung panahon ni Moses ay kinodify lang. Ibig sabihin sinulat. Dati ay nakaverbal, biniverbal. So tinuturo ito. Although yun ang sinasabi. Although based sa Book of Enoch may writing na. Sinulat na rin 'yon, no? Inulit na lang. So ngayon, makikita natin dito no na nung araw meron na ring pamamaraan ng ah, pangalan nito ng sacrificial system. Kaya nga mali si Cain eh. Tama yung ginawa ni Abel. Hindi dahil sa ang puso ni ano ganito, puso ni ganito. Yung puso ay related yan sa action. You can have all the right heart as you think. Pero pag mali ang action mo, mali rin yung heart mo technically. Di ba? Um, pero kung ang tama talaga yung ginagawa mo, it follows din na yung heart mo tama, no? So dito no, makikita natin na si si Noah, alam na niya ang clean and unclean animals. Alam na niya eh. So meron ng clean and unclean. Hindi lang ito sa Leviticus 11 sa Deuteronomy 14, no? Yan ang mga ano no. So another thing uh, na gusto kong emphasize dito ay nung araw, Sister Deb, no? Bakit tawag dito? Bakit wood ang pinagawa kay Noah na ano no na art, no? And meron ng metal during the time, Sister Deb eh. Meron na silang mga ano, it could have been easier kung metal, pero ang pinagawa sa kanya ay wood. Tsaka lahat ng materials is walang metal whatsoever, no? Yan ang mga magagandang tanong diyan eh. Ngayon, another thing is that during that time, uh, wala pang sakit ang mga tao, no? Hindi sa mahahabang buhay. So ayon sa calculation ng mga mathematicians, mga kapatid, mga kaibigan, no, Sister Deb, ayon sa kanila, ang population by the time ng flood is around between 7 billion to about 15 billion. Yun ang population. Kasi pag nanganak, nag-asawa, nag-anak, hindi naman namamatay yun unless napatayin. Di ba? So, mahaba ang buhay nila eh. Hindi katulad ng ano, namamatay. Kaya, maski ang period lang nila is around 1,500 years lang, kung halos wala namang namamatay, kasi yung sakit na invento lang late, nangyari lang nung after the flood na eh. Before the flood, walang sakit eh. Malalaman natin yan from the book of Jubilee, book of Jasher, dun in-account yun. Kasi walang sickness nung araw. Ang cause of death nung araw is murder. Pag pinatay. Or
malapit na silang umabot ng 1,000 years. Kasi walang magkukross ng 1,000 years ayon sa sinabi ng Panginoon na in the day that you eat the fruit of the tree of knowledge of good and evil, you will surely die. Pero yung one day to the Lord is 1,000 years to people. Kaya walang nagkukross ng 1,000 years, no? So ito yung nangyari. Ngayon, sa sa Genesis chapter 6, ito gusto ko rin banggitin ito, although na-mention ko na ito before, na nagsabi ang Panginoon na nag-grieve siya kasi lahat na lang ng isip ng tao, lahat ng direksyon ng isip niya is puro kasamaan. Um, Dito actually Sister Deb sa ano no sa Enoch chapter 7, um, nabanggit dito na yung mga giants, yung mga naging anak ng mga angels with women ano. Sa They, mga oh, tao. nagkasala sila sa mga hindi lang sa tao kundi pati sa mga animals. Sila itong nagano Oo. yung inaano nila, yung dinidistort nila ang Nag-mix sila ng lahi ng nagmi-mix sila. Oh, nagmi-mix sila ng mga animals, mga ano. iba't And ibang itsura oh, tayo. and very interesting kasi nagre-research actually ako para sa message for tomorrow. Very interesting na ang mga ancient structures is related sa astronomy. And very precise sila, very modern. Pero sa Book of Enoch, sinabi ron na tinuruan ng mga fallen angels ang tao about astronomy. So, tinuturuan nila. And there's a reason for this. Kasi katulad yan, actually it was mentioned by the Lord na sa Jeremiah 31:31 to 35. Of course, it talks about yung new covenant. Pero may binanggit doon na kapag nagbago ang weather, yung season nag-iba, ang summer naging winter, ang winter naging fall, yung nag-iba. Or wala nang winter, wala nang ano, nag-iba na. Or na-measure nila ang heavens or na-dig nila ang foundation of the earth, ay iiwanan ng Panginoon ng Israel dahil sa kasalanan nila. So, when that happens, ang prophecy will no longer be uh, will never be fulfilled. Hindi na mangyayari. So therefore, uh, it is a chance ng mga fallen angels na hindi na sila mapapunish forever, no? So kaya kaya ginagawa nila lahat 'yan. Inaano nila yung universe, dinidiscover nila foundation of the earth, naghukay-hukay sila, iniiba nila ang climate change, di ba? Kaya nga may mga climate change eh. Talagang sinisira nila mundo, Sister Deb, no? And and also the easier one, the easiest of all, ipatay na lang nila lahat ng mga Hudyo para matapos na, di ba? Yun ang ano, kaya under attack lagi ang Israel, no? Pero greater is he who is in Israel than he who is in the world. Kaya hindi May nila napansin din ako, Brad, na ah, kaya nagkaroon ng napakalawak na baha ay ang sumusunod na lang sa Torah ay si Noah at ang kanyang pamilya. yan, oh. Sila na lang natitira. Pero Oh. nung time ni Abraham, sa masusunod pa na Torah portions, time ni Abraham, at least may 10, hindi May niya dumami na titirahin ulit. yung sarili. Oh, kasi through Abraham, well, ando doon naman buhay, during the time, buhay pa sila Noah eh. Even Mm. the time ni Abraham, buhay pa si Noah. So, saka si Shem, sila, sila Arpaksad, tapos sila Eber. So, may lineage na mga maayos pa. Pero si Terah, na tatay ni Abraham, ay sutil din. So, pero si Abraham ay matino. Pero yung dalawang kapatid ni Abraham, si Haran, tsaka yung isa pa, ay hindi rin matino. So, si Abraham lang. Napansin ko rin na bawat lahi na yung sinusundan ng lahi nila
from Noah to Abraham, ay always may isang lumalabas na May, mabuti. may isang Kaya yung remnant tayo. sumusunod, at least merong May isang remnant. ano, Ang naka-perfect lang si Jacob si Israel Na perfect niya kaya 12 binigyan siya ng only 13 kasama yung ano, anak na babae si Dina. Pero China. 12 12 lang naman talaga yung kasi sa lalaki ang count. Saka wala namang family si Dina. Um so siyang naka-perfect. Kaya mahal na mahal ng Panginoon si Jacob Pati yung mga anak niya. Oo. Kaya the whole ano na clan. Talagang yan na So, naman. kahit ang Panginoon, hindi siya hinusgahan kung ano man yung sinasabi ng mga tao, opinion ng mga tao na si Jacob, ay si, na kay Jacob na tayo, na si Jacob ay sinungaling, na si Jacob Uh, ay manggagancho, pero uh, hindi siya hinusgahan ng Panginoon. Kaya hindi always palagi nating titingnan kung ano yung masasabi ng Panginoon sa tao bago tayo Hindi rin tayo pwede humusga kasi oo nga. hindi nga hinusgahan ng Panginoon. Hindi lang sa hindi hinusgahan, wala namang ihuhusga sa kanya kasi hindi nga Wala talaga nga. wala naman siyang ginawa talagang masama. Ang akala lang ng tao, the way they understand it, yan ang something about the Bible, Sister Deb, ano? Ito mga kapatid, mga Mm. kaibigan. Kasi ang hindi nabibilang sa Panginoon, hindi nila naiintindihan kung ano yung binabasa nila namamali. Mali yung pagkakaintindi. So which is sad. Pero that's the reality kasi for one, pinakikinggan nila kung ano lang gusto nilang pakinggan. Hindi talaga nila iniintindi. Dapat ang tanong, bakit minahal ng Panginoon si Jacob? Ang gusto nilang sagot, dahil gusto ng Panginoon, kahit masama si Jacob, dahil sa by grace of God, minahal siya. So, mali na ang pagkakaintindi, di ba? Kaya ang gagawin ng mga tao, ako rin, magiging ganito rin ako, magiging katulad din ako ni Jacob na manggagancho, maraming asawa, na Kasi okay manloloko, lang. na Kala ano, nila okay lang. okay lang. Kasi si Jacob nga, minahal din ng Panginoon. So, pag ginaya mo yun, mali na yung nagawa mo. Di ba? Pero kung titingnan mo talaga kung ano yung buhay ni Jacob, ibang-iba pala ito si Jacob. Sobra pala itong masunurin sa magulang, hindi siya lumalaban, ano siya sa kapatid niya, inalagaan niya magulang niya kahit malayo siya, na hindi siya nagrereklamo, na lahat lahat na lang ng ano kahit anong nangyayari sa buhay niya, hindi siya nagrereklamo sa Panginoon. Trabaho lang siya ng trabaho at ginagawa niya lahat ng tama, pag tinignan mo kung ano yung tama niya palang ginagawa, then yun ang gagayahin mo para mamahalin ka din ng Panginoon, di ba? So, pero syempre, mali yung pagkakaintindi, mali na rin yung gagawin. Yun ang unfortunate doon, no? So anyways, going back dito, yung mga tao nung araw, wala nang ibang inisip kundi kasamaan. Ano? Kaya sabi ng Panginoon, ah, parang ano siya, nalungkot siya na ginawa niya ang tao, no? Sabi niya, um, bibigyan ko na lang ng 120 years. Ayun ang nilagay sa Bible. Yung sa English Bible, 120 years. So, confusing ito. Ano ba itong 120 years na to? Ang unang sinasabi nila, yan yung time na binigay sa tao na lifespan ng tao. 120 years. Average. Maski average mo, hindi abot ng 120 kasi mas marami ang tao na less, no? Pangalawa, after ng declaration, kasi yung declaration na yan is around 1,000 after Adam, no? 1,000 years after Adam. 500 years after that, yun na yung flood, no? 1536. So, um, yun ang iniisip nila na ito'y uh, lifespan ng tao. Ang iba naman sinasabi ito yung time na gumawa si Noah ng ark niya. Paano siya makagagawa? Wala pa, hindi pa naman pinapanganak yung mga anak niya na katulong niya sa paggawa, di ba? So, pero ito po ay timeline ng binigay sa tao. Hindi siya years talagang nakalagay sa Bible, sa Hebrew. It's a time period, no? Merong 7 time na binigay ng Panginoon sa tao, sa humanity. Yun yung hour, oras, no? Yung day,
yom, may day and night, 24 hours. Yung week, may 7 days a week, which is Shabbat, counted by Shabbat. May month, yung pang-apat, which is counted by new moons. Panlima, yearly, a cycle of 12 new moons. So may yearly feast tayo. Yung Shemitah, every 7 years, which is a cycle of 7 years. Cycle yan ng kapahingahan ng lupa. Tsaka yung Jubilee, Yubel, in Hebrew, which is every 50 years. So ngayon, pag tiningnan mo, pag kinount mo yung 120 multiplied mo ng 50 years is exactly 6,000 years, Sister Deb. So from the time of the declaration ng judgment, nung hinand over ng Panginoon ng judgment niya, and remember, si Yeshua ang nagja-judge dito. Kasi sabi ni Yeshua, the Father judges no one, He gave all judgment to the Son, so that all will honor the Son as they honor the Father. So that's John 5:22. Ngayon, nung hinand over ng Panginoon ang judgment, 1,000, ayon sa Book of Enoch, binigyan pa ng 500 years ang mga angels to repent na hindi sila nagrepent. Kaya ang flood came about 1536 if I'm not mistaken. Around 1500 years after ni Adam. Malalaman natin to sa lifespan ng mga tao kasi ang huling namatay, nung namatay si Methuselah, na huling-huling tao, ay eksaktong 1536 years ang span ng ano ng panahon. Tapos sinabi naman kung kailan dineclare ang ano ang ang judgment yung panahon naman ng tatay ni Noah, no? So anyways, yun ano, kaya alam natin kung kailan ginudge. 1000 BC or 1000 AM, ibig sabihin ng AM is Anno Mundi, in the year of the world or from the time of Adam, no? Anno Mundi. Ngayon, nagbigay pa ang Panginoon ng time, hindi na talaga nagrepent, binahanan niya. Pero si Noah, iniligtas niya kasi nakita niya ang grace. Binigyan ng Panginoon si Noah ng grace dahil Pinalugdan niya. nalugdan dahil Pinalugdan. meron pa palang taong sumusunod, no? Oo. And during that time si ano rin si Enoch sumusunod din sa Panginoon. Si Methuselah sumusunod din sa Panginoon. Pero kaya inantay muna ng Panginoon na mamatay si Methuselah bago siya nagbigay ng flood Hinayaan niya muna mamatay lahat ng righteous people. Iniwan lang niya talaga si Noah. So ibig sabihin during the time, even the time of judgment, Sister Deb, ay may mga righteous people pa during the time. Kaya May napansin pa ako, Brad. uh, Ah, yung parang ito rin yung nagbibigay sa atin ng paliwanag tungkol sa itong na, naagaw yung ano ko yung uh, word na yung taken away. yung ano, yung Yes. harpazo, yung rapture. Oo, Rapture, yes. oo. Kasi si Noah nag-stay sa earth, yung iba nawala. They are taken away. So, kung yun ang pagbabasehan natin ng rapture, mas magandang They were taken tayo away. maiwan. Uh, Tayo maiwan sa mundo. Kaya nga, they were taken away, meaning they died. Baligtad. They Oh. died. They died. So, yun ang ano ron, ano? Yun ang dapat nating malaman. So, na-rapture yung mga taong namatay sa baha. Yeah, yung kaluluwa nila ang ni-rapture. So, Yeah. anyways, um, going back para hindi malito yung mga ano natin, Yes, kasi yes. ang naging itong doctrine ng ano ng rapture Mm. naging ano lang ito na nag na, Later lang. Later lang na. about late 18th century na ito, Sister Deb. To Oo. early 19th century, pero hindi pa rin nakagain ng traction. Ah, Mm. Around early 60s, nung panahon na sumikat yung novel na Left Behind, tapos Naging movie. naging movie yon, tapos yun naging doctrine ng ito ngayon ng lahat ng mga evangelicals, no?
So, tapos nakita nila dito sa ano, um, um, yung ano, yung sa Matthew 24 na just like in the days of Noah, mga ganon-ganon, they are being given in marriage, they eat and drinking, ganon. Tapos, sinabi ro na two are in the field, one will be taken, the other left. There are two in the house, one will be taken, the other left. So ito yung Mm. rapture, sabi niya, ito na yon. They were taken away. So kinuha na sila. Pero Taken away. yung taken away, tsaka yung who left, ang taken away, ito yung Kinuha. paralambano. In Greek, ang ginamit na word is paralambano, hindi taken away, kundi he took the position of the authority. Yun ang parang Mm. yun ang ibig sabihin noon, parang nag-side siya sa authority. Okay. Yung Apiemi, yung and was left, actually he leaves or umalis, tumakbo, lumayas. Yun yung tumakbo. Lumayas. So, ito po yun yung isa ay kumampi sa government during that time, which is panahon ng Antichrist. Mm. Na kumuha ito ng Mark. Tapos ipagkakanulo niya, yung kasama niya, close relative niya, either father, Yung mother, mga son, whatever. tumakas. Tapos yung ano naman, tumakbo, tumakas. So ang akala nila na rapture. No, actually, Oo. yung isa, yung was taken, is the one who took the sign of the beast, the mark of the beast, Mm. technically. Yung tumakbo, yun yung Yung, nagstay. yung umalis, tumakas, yun ang So, tunay na believer. related din siya sa Nabaliktad. sinabi ni Shua. May Oo, related sa sinabi ni Shua na kapag dumating na yung panahon na yon, pag nasa kabukiran kayo, wag na kayong babalik yan. o Oh. balikan yung mga gamit nyo. Pag Oh. nasa papuntang Sa, bundok, huwag na kayo yeah, wag magbabaw. nang babalikan ng mga, wag nang Oh. babalik. Related din Dire-diretso ito na. sa sinabi ni Yeshua na yung betrayal between father and son, between mother and daughter, mother Yes, and wala daughter. nang pamilya. Oh, kasi pagka under threat na, kukuha na yun Kanya-kanya siya na. ng mark, tapos Saan sila, ipagkakanulan niya kung, oo, yung kung saan yung paniniwala yeah, nila. hoping na yung kanyang relative will be forced at tumanggap na rin ng mark. Oh, kaysa Mm. sa mamatay. Pero hindi siya tatanggap ng mark, so yung isa tumanggap ng mark. Yun eh. Ngayon may mga katuruan, Sister Deb, na tinuturo ng mga sikat na iba na mga preachers na kapag pag pinilit kang kumuha ng mark, kumuha ka lang ng mark para hindi ka mapatay, tapos magsisi ka na lang after. Oo, may Mga nabasa sikat din na ako. ano yan, mga sikat na mga preachers, no? Para daw Oo, hindi ka mapatay, pero dahil forgiving ang Panginoon, pwede mo pa rin mapatawad pa rin. oo, nasa Panginoon, parang nasa Oh, Panginoon ka pa rin o kahit dahil wala tinanggap mo naman daw yung yung mark na yan. So, mark of the beast. after all, nasa ano Okay, lang yan, nasa oh, those are deceiving. yan ang mga Dideceive talaga tayo, dideceive ang oh, tao. yan, ano. So, anyway, going back dito, ano, makikita natin dito na may clean and unclean animals na, no? And it's very interesting na 7 pairs ang clean animals, tapos 1 pair lang ang unclean. O, di ba? Mm. Ngayon, sa loob ng isang Yes, yes, taon, yes. kung ang mga unclean animals, mga predators like lion, tiger, leopard, mga kung ano-ano, kung kakainin niya yung mga animals, di ubos yun, di ba? Pero bakit hindi? Kasi during that time, hindi din sila kumakain ng mga mga flesh. Unclean. Kundi ang Ah, kinakain din nila, mga veggies din. so vegetarian pa sila. Ang Vegetarian mga sila lahat. hayop noon. Lahat sila So, vegetarian during the time. nakakapagtaka, Brad, kasi yung hindi nabanggit ko na nag-away-away yung mga hayop, kinain yung ibang hayop. Ito, So, Sister walang Deb, ano? walang Ito, napahamak. ito physical sign of spiritual truth, Sister Deb, ha? Mga Mm. kapatid, mga kaibigan. Yes. Kahit na ang mga unclean, ah, pwede ka pa rin maililigtas if you follow God's commandments. Even among the animals, eh. Isipin mo, Mm. may among the many animals, may pinili pa rin ang Panginoon na pair para maligtas kahit unclean sila.
Lahat, Oo. lahat ng clean animals were chosen and Kasi lahat sila may purpose. lahat sila may purpose. Pero ang point ko rito, maski sabihin natin hindi ka Jew o hindi ka believer or whatever, pero you are keeping God's commandment one way or another, may chance ka pang maligtas eh. If you keep God's commandments. Isipin mo ito, Sister Deba, nung inutusan ng Panginoon, pumunta kay Ron, kay Noah, inutusan yung mga animals. Ilan lang ang sumunod, di ba? Mm. One pair of unclean animal, pero Mm. 7 pairs of clean animals. Di ba? So kung hindi, kahit clean animal ka, kung hindi ka sumunod sa utos ng Panginoon na pupunta sa ark ni Noah, hindi ka rin maliligtas. So it goes both ways, no? So ano yan It's a symbolism ng what is in reality. I'll give further example. Yung kay Lot. Si Lot, may asawa at saka may dalawang daughters, dalawang babae na anak, no? Tapos yung dalawa niyang anak na babae may fiancé na mga believers din. Hindi naman masasamang tao 'yon. Kaya nga nagtanong pa yung angel, is there anybody else? 'Di ba? Meron pa Mhm. bang iba na kailangan nating iligtas? Kasi alam niya meron pa eh. Sabi niya meron pa. So pupunta si Lot doon sa magiging asawa ng mga anak niya. Mga mga believers to, Sister Deb, pero hindi sila naniwala at that time. So kaya nakasama sila sa destruction. Ganon din yung asawa ni Noah, ni Lot, sorry, na nakalabas na, bumalik pa. So anong ibig Mm. sabihin nito? Ikaw ay believer ka. Pero nung binigyan ka ng warning, at the end, hindi mo rin pinush through ang way to salvation. Then, kasama ka sa destruction. O nga, tapos another reason, another example is nakaalis ka na sa destruction. Pero bumalik ka pa. Yun ang asawa nila. Nasama pa rin sa destruction. So pag tayo po, mga kapatid, mga kaibigan, itong nalaman na natin ang katotohanan, ang Torah, makinig naman tayo. When it is time Mm. to go, we have to go. When it's time to stay, we have to stay. Makikinig tayo. At pag sumunod tayo, wag na tayong babalik. Dahil pag bumalik tayo, sure ball ang death. No? So, yun ang gusto kong i-emphasize. Ngayon, Mm. another thing na gusto kong i-emphasize dito, and it may or may not have been known sa iba, pero ito nabanggit ko na rin dati, a couple of times, na yung mga period na kung saan si Noah ay nasa ark. Mula nung pumasok siya, sabi nga nila, nung panahon ni Noah, wala pang Shabbat nung araw. Meron na kasi Genesis chapter 2, dineclare ng Shabbat eh. Kung hindi sumusunod si Noah ng Shabbat, then isa na sa mga kasalanan niya yon, no? Kaya nga perfect siya sa Panginoon kasi sinusunod niya yon. Pero another example kung bakit sumusunod si Noah sa Shabbat, kasi nakalagay doon sa ano nung pinapasok siya sa ark, sa Hebrew word ang nakalagay doon is la Shabbat, meaning on the Shabbat. Pero ang binanggit on the seventh day. Nung binanggit sa Bible nung So, na 7 days after that, dumating ang flood. So, ibig sabihin, nung pumasok siya, 1 week or 7 days before ng pagdating ng flood. Kasi ando doon na siya sa ark nung dumating ang flood eh. 7 days yeah. after. Yun ano. So, So natupad yung kanyang pangalan na binigay ng kanyang yan. parents. Oh. Tapos 12 Rest. days. So, kung Shabbat yung dumating ang flood, kaya nga sabi ng Panginoong Yeshua, pray that these things o yung tribulation, great tribulation will not come on Shabbat or on winter. Yun ang sabi sa Matthew 24. So, kasi talagang mahirap, no? And judgment, laging dumarating yan sa appointed time, no? So anyways, kung Shabbat ang seventh day, yung first day ng pagbaha, which is the seventh day, pag Mm. nag-count ka niyan, Sister Deb, ng 40 days, Shabbat ulit yun. Mga day 1 is Shabbat, ang 40th day is always Shabbat, kahit anong mangyari.
Yung humupa na yung baha. Hindi, hindi. Bumaba na. 40 days na Hindi pa. umuulan. 40 Ah, days na 40 days umuulan na eh. ulan. Oh, tuloy-tuloy yan. Huminto on the Shabbat din. Oh. Tapos, nag-count ng 150 days. Nag-stop ang 7. Oo, Shabbat ulit yun, Sister Deb. Oo. Oh, tapos binanggit na naman, tingnan natin, buksan natin ang Bible natin para makita natin ang timeline. Ano? Kasi Hmm. nakakatuwa yung timeline kasi puro appointed time. Oo. Oo. Ah, Ang natin, dami nating pwedeng matutunan dito sa portion na to. At ang dami ko nakuwang insights kahit dun sa kumbaga sa separation ng language, mhm. nag-umpisa sa separation ng makasalanan at ng masunuring tao na si Noah. No, di ba? Yun. Oo, Tapos sineperate niya nasa yung mga Genesis 11 languages, yan. Okay. yung Tower of Babel. Ayan. And then, sineperate din niya yung tatlong anak ni Noah na kung saan napunta kay ano yung linya Yan, na kay Chef. sinundan ng Panginoon. Yan, no. So, So dito no, makikita natin dito na sabi niya, Noah went in and his sons and his wife and his sons' wives into the ark. Um, so because of the waters of the flood, no? So di nakapasok na sila ron. Tapos sa verse 10, chapter 7, and it came to pass after 7 days ang nilagay. Pero ang mm. Hebrew niyan, leshabat yan, Sister Deb. After one Shabbat, yan ang ibig sabihin nun. So, ibig sabihin, pumasok siya, isang Shabbat na silang nagtatago dun sa ark, hindi pa dumarating ang Naghihintay pa sila. nag-aantay sila. Hindi sila pumunta ng yung araw mismo ng baha. 1 week na Mm. silang nakaprepare doon. Oh, so, Oo. 7 days o Shabbat. Tapos, sabi doon, Yung time na pinagtatawanan na sila ng mga oh, tao. tapos, di actually, yung pinagtatawanan ng tao, Sister Deb, kwentong ano lang yon. Ah, Wala naman, hindi naman nabanggit sa... walang katotohanan yan. Maling kwento yan. Kasi actually Pero, walang nakakalam pwede na nating nakapasok. ma-imagine na gano'n ang, ang sitwasyon. Yes, actually, kasi si Yeshua mismo Normal nag Matthew situation yun eh. 24 na wala kaalam-alam yung mga tao na nakapasok na pala sila Noah sa ark at darating ng baha, wala pa rin silang alam. So ibig sabihin, hindi nila alam ang ginagawa ni Noah. Pero alam nila na magkakabaha. Hindi nila alam, Sister Deb. So hindi Wala sila silang idea whatsoever. Otherwise, nakisali sila ma ron. otherwise maano sila And, Noah. hindi nila alam kung ano ang form of punishment. Yun ang, So naalala ko Brad, it's like a thief in the night. Yan. tapos, Hindi mo alam kung ano hindi mo mangyayari, alam. hindi ka Oh. nakahanda. Oo. Although binanggit na ito ni Enoch, sa Book of Enoch, nabanggit na ito. Oo. So, technically, dapat alam nila, pero hindi nila alam kung ano nangyayari or kung kailan Hmm. mangyayari. So, tapos dito sa verse 11, sabi dito, in the second month of the 17th day of the month, um, yun nga, ito na yung time ng, ano ito eh, Shabbat ito, Sister Deb, pag tiningnan mo sa year na to, Hmm. yung year na kung saan nag-flood, eksakto ito, Shabbat ito, Sister Deb. Pag tiningnan mo sa Torah calendar, no? Tapos Hmm. 40 days, sa verse 12, 40 days and 40 nights, umulan. On the 40th night, Shabbat ulit yan. Tapos, sa verse 17, huminto nga ang flood after 40 days. Tapos, ang flood daw ay umabot ng 15 cubits upward. Um, ano yan eh, nung research ko ito, Sister Deb, enough ito para lunurin ang higante. Yung highest Hmm. mountain, Oo, kasi may mga higante nung time na ito yung yun. mga higante during the time eh. During this time, yung mga higante, lampas sa kanila ang tubig. Wala talaga Ito silang yung makukuhaan. resulta ng angel na nakihalubilo sa mga babae, Yan, mga taong babae, yan. babaeng tao. So, yan ano. So, ngayon, yung 150 days, pag binilang mo, another Shabbat ulit yun, Sister Deb.
Mhm. Tapos, after that, sa chapter 8, nabanggit dito sa verse 4, na seventh month, on the 17th day of the month, ito naman ay Shabbat ulit ito, Sister Deb, na between Sukkot. Mhm. Shabbat ito ng Sukkot, no? Tapos, sa verse 5 ng chapter 8, nabanggit dito na the flood continued to decrease up to the 10th month Mhm. on the first day of the month. New moon ito, Sister Deb, new moon. Tapos, another 40 days, binuksan ni Noah ang ark, ang bintana, Shabbat ulit ito, Sister Deb. Lahat ng Mhm. time ni Noah, pagka minark mo, either Shabbat, new moon, or feast, Yeah, may walang relation walang sa mga ordinary time dito. Kaya appointments ng oh, Panginoon. may reason siya kung bakit ano 'yon, hanggang paglabas niya, Sister Deb, hanggang paglabas niya at nag-offer siya, it was Shabbat. Kaya yung Noahic covenant was actually done on the Shabbat. Kasi nabanggit ko Mm. dati ang covenant and Yes. yung mga Ikailang appointed times, covenant yung kay Noah, Brad? pangatlo. Ang una is Edenic covenant, which is done on the Shabbat. Yeah. Adamic covenant, which is done on Yom Kippur. um, Either Yom No. Kippur or Passover. Third is Noahic covenant, which is done on Shabbat. Tapos Abrahamic covenant was done on ano to Yom Teruah, I believe, no? Mm. Tapos yung Mosaic Feast covenant, of Trumpets. Mosaic covenant was done nung Pentecost. Pentecost. Yeah. Pentecost. Tapos yung um, uh, yung Davidic covenant was done on Sukkot. And Sukkot. yung New Covenant was done on Passover. Ayan. So, yan Okay. yung mga covenant. So, halos na-cover niyang lahat ng feast. Lahat, Uh, lahat yan tumuturo sa Panginoong Yeshua. Yan. So, Nakasentro sa Kanya. yan. So, in short dito, si Noah, hiniwalay ng Panginoon dahil siya ay mabuti. Hindi dahil sa kung So ano ba. yung Uh, Noahic Covenant ay tungkol to sa, remind lang natin yung ating mga listeners, uh, tungkol to sa rainbow na pinalabas ng Panginoon. rainbow ang It's a token. sign. Yeah, Yan yung sign. token. Yan yung token. So Kasi pag nakikita natin yung rainbow, malala natin yung third alala covenant yung during Noahic Noah's covenant. time. Yan ang Noahic Noahic covenant. Covenant. Yan. Yeah. Ang Abrahamic covenant naman is the circumcision. Yun ang token. Ang Mm. Edenic covenant, Shabbat ang token niyan. Mm. Uh, ang Adamic Yeah. covenant, yan yung uh, blood. Yung kasi may nag-kill ng Panginoon ng animal para magkaroon ng damit sila Adam, no? Oh, yes. Yes. Blood din. Okay. Tapos ah, Sacrifice. yung First sacrifice na ang ginawa ng Mosaic Panginoon. covenant, yung of course yung law, ang token. Tapos ang ano naman, ang Davidic Yung Ten covenant, Commandments. ang Is it the Ten uh, Commandments? Ten Commandments. Tapos ang Mm. Davidic covenant naman yung Messiah, Mosaic, I mean Messianic prophecy, yung Messiah mismo. Oh, yes. Oh. Tapos ang yun nga, New Covenant, yung cup and yung sabi niya, this is the token, this is the sign of my blood. Take it in remembrance of me. Yun yung sign of the covenant naman yun. Kasi bawat covenant dapat may token. Otherwise, hindi siya valid. So anyways, Mm. sana yata tayong oras, Sister Deb, ano? Yes, Brad. Malapit na tayo matapos. Okay, so napakaganda ng ating mga natalakay. Nawa ay mas marami tayong nakuhang insights. Hindi lang galing sa mga pinahayag ni Brother Richard, but I believe lahat na nakikinig sa atin ay nakapulot din ng mga insights sa kanilang habang sila ay nakikinig. So patuloy po niyo subaybayan yung ating Torah portions for next week. I think ang ating siguro ready na natin. Next week po, Genesis 12, 1 to chapter 17, verse 27, na nakatutok po, meron tayong may pamagat na leka. So, siguro ngayon pa lang, during this week, basa-basahin na po natin
one chapter per a day para pagdating ng Sabat ay naka-ready po tayo habang pinapaliwanag ni Brother Richard ang mga bagong insights na makukuha natin sa next Torah portions. At yung ating mga natutunan ngayon ay nakita natin ang relation nito sa judgment ng Panginoon, sa mga sumusunod at hindi sumusunod, sa separation ng Panginoon, sa mga ini-separate ng Panginoon yung kanya at hindi kanya, at darating din ang panahon, ito yung mga prophetic din na prophecy na maalala din natin kung patuloy tayo nagbabasa ng Torah, na the same judgment gagawin din ng Panginoon. Pero ayon sa Revelations, through the fire na. Dahil nangako siya sa Noahic Covenant na hindi na niya pababahayin ang buong mundo, pareho ng ginawa niya sa panahon ni Noah. Okay, so yan po yung mga napakahalagang mga bagay na natutunan natin ngayon, at patuloy tayong nagpapasalamat sa ating Panginoon na patuloy tayong natututo at pinapaalala sa atin ang kahalaga ng pag-aaral, pakikinig at pagkasagawa ng mga bagay na inuutos niya sa atin. Balik tayo kay Brother Richard para sa closing prayer. Okay, tayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataong ito na muli ay kami nakapag-usap at nakapag-discuss ng inyong salita. Parsya nawa Panginoon ay makarating ito sa mga pusong uhaw na nagsasaliksik ng inyong katotohanan, ng inyong salita, na at ito ay maisabuhay namin na kami po ay magaya namin ang buhay ni Noah na kung saan siya ay naging just, naging parehas, naging perfect sa generation, naging righteous, and he walked with God, Yes, he keep your commandments, Lord. Sinunod ang mga utos ninyo. Nawa Panginoon ay kami rin ay maging ganon upang kami po ay makatanggap ng grace din sa inyong paningin. yes. At nawa ay pagpalain ninyo ang radio station, maging ang inyong ministry at ang mga nakakapakinig ng inyong mensahe. Binabalik po namin sa inyo lahat ng papurit pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. Amen. Shabbat Shalom, Brad. Okay, Hello. so hindi pa pala ako nag-ending. Ang mga kapahayagan ngayon ay nakapost sa ating Facebook page, Light of Messiah Sorcerer Ministries. At patuloy nating hinihintay yung mga comment, mga suggestions, and patuloy na pag-like sa aming mga post. At kung nais nyo pong balikan ang mga na-previous lessons, ay nandun po lahat nakapost sa ating Facebook page. At meron din pong Facebook page, ang Light of Messiah Ministries Canada, na kung saan nandun po yung kanila, yung services, Sabbath service ng Light of Messiah Ministries Canada. At usually ay tulog tayo niyan habang sila ay nagsiservice. But then, pag-post na ni Brother Richard, ay pwede po nating mapanood sa Facebook page nila. Okay. At minsan po ay pag nakatimbal ako, ay pinipost ko na rin po sa ating Facebook page. So patuloy po natin enjoy ang araw ng kapahingahan kasama ang Lord of the Sabbath, Yeshua Masiya, at enjoy po natin ang ating Sabbath, ang kapahingahan, at nawa patuloy din nating matutunan ang pagsunod at pagiging tapat sa ating Panginoon. Ako po ang inyong lingkod, Sister Debbie Farwello with Brother Richard Season, na patuloy na nagpapaalam at bumabati pa rin sa inyo ng Ba't Shabbat Shalom.